Nung 20 anyos ako, para kay tatay, para sa operasyon, binenta ko ang sarili ko sa isang patay bilang asawa. Sa araw na yon, sabi ng kaibigan ng anak ng mag-asawa sa probinsya niya ay namatay at gusto nilang magpakasal. Kung matutuloy, bibigyan ako ng 300,000. Naisip ko si tatay, pinilit ko ang sarili. Sa huli, hindi ito katulad ng aking iniisip. Isa, ano ba talaga ang trabaho? Bakit kailangan pa sa baryo? Huwag mo na alalahanin. May pera para kay tatay. Huwag mong itago. Bababa ako ngayon. Sasabihin ko, sa baryong ito, may isang pamilya, namatay ang anak, gusto magpakasal. Maria, kailangan mo lang magpakasal sa kanya. Matulog sa silid. Kinabukasan, may 300,000 ka na. Magpakasal sa patay? Yan ba yung... Ang bagay na to, parang papatayin ako. Maria, nasa ospital pa si tatay. Hintay na hintay ng tulong. Saan mo hahanapin ng 300,000? Tatay! Tatay! Sigurado ka hindi ako niloloko? Matulog lang isang gabi? Maria, hindi kita lolokohin. Tayo ay magkaibigan ng 10 taon. Kung hindi lang may kondisyon, ako na sana ang pumunta. Ano ang kondisyon? Hindi ko rin alam. Malalaman mo pagdating. Huwag ka mag-alala. Tingnan lang. Kung pagdating doon, nakaawa ka. Tataasan pa ng 500,000? Ang pangangalaga ni tatay ay may mapagkukunan na. Isang tingin lang. Isang tingin lang. Huwag ka mag-alala. Tingnan lang at aalis. Tiwala lang. Isa, parang may mali dito. Umuwi na lang tayo. Alice. Maria, isipin mo ang operasyon ng tatay mo. 300,000 yon. Hanggang ngayon, kulang pa ang porsyento. Eh di pumasok, tayo sandali. Isa, umuwi na lang tayo. Wala nang ipagbili na lang ang bahay. Alis na. Maria Hante. Kita condolences. Maria, pumunta ka dito para ikasal. Bago siya mamatay, gusto niya may asawa. Hindi ko kayang... Maria, pakiusap. Kung papayag ka, ikasal kay Benito. Ang 300,000 mong bayad, ibibigay ko ng buo. Maria, ang bayad ng tatay hindi makapaghintay ang 300,000 pangligtas ng buhay. Kailangan ko lang manatiling ngayong gabi at bukas pwede na akong umuwi. Isang gabi lang. Ang pera ay sa'yo. Hindi ka naming papahirapan. Sige na lang. Maria, maitatanong pa ako. Ikaw? Baay, dalaga. Ikaw, baay, dalaga. Ikaw, bakit mo tinatanong yan? Nung buhay pa siya, estudyante sa prestihiyosong universidad. Ang mga babaeng naghahabol sa kanya, umaabot ng 2 kalye. Ang pamilya Salazar, malinis ang dugo. Hindi namin gustong ang anak ko ay ikasal sa marumi. Ganito pala ang espesyal na kondisyon. Maliit na bagay lang yan. Maria, kung hindi lang dati ako nakasama ang boyfriend ko, ako na sana ang kumita nito. Isipin mo, ang tatay mo hindi makapasok sa ICU. Sabi ng doktor, kung patagalin pa, 3 araw na lang. Sagutin mo na. Dalaga ka ba? Opo. Tama yan. Bilisan. Huwag nating ipagpaliban. Huwag kang matawad. Sa loob ng kwarto, mainit doon. Magbihis ka na at samahan ang asawa mo. Tita,
Uwi na lang po ako. Maria, ang 200K, ipapadala ko na. Ang natitirang 100K, ibibigay bukas pag natapos. Naghihintay pa si tatay sa ospital. Sa natitirang satod key, baka makabili ng vitamins para kay tatay. Sino yan? Nagulat ako. Maria, maghilamos ka muna. Handa na ang gamit. Isuot mo na lang. Oras na! Magpatasal na! Manalangin sa langit. Manalangin sa magulang. Magmano kayo! Tapos na? Tapos na. Halika. Oras na para uminom. Hindi ako umiinom. Mahina lang ang alak. Isang sip lang. Magtalik? Diba sabi magsilang dito isang gabi? Bakit kailangan magtalik? Hindi pwede! Hindi ko kayang gawin yan! Maria, mapalad ang anak ko simula pagkabata. Pinaghirapan niyang makapasok sa kolehiyo. Pero may malubang sakit. Walang maayos na kasal ang kanyang naranasan. Bago siya umalis, nais niyang maging tunay na lalaki. Pakituparin ang kanyang pangarap. Maria, ang anak ko, nasa incubator siya. Normal pa ang katawan niya. Pakiusap, bigyan mo siya ng dangal. Isa? Di ba formalidad lang? Bakit may honeymoon? Bago nga lang ko lang din. Kahapon lang, may deklara ng critical. Ang ICU ay 1,000 araw. Saan mo kukunin? Paano naman ang patay? Sinasabi sa medisina, sa unang 8 oras, may reflex pa ang lalaki. Siya ngayon, parang natutulog lang. Hindi katakot-takot. Ako, Sigo. buwan umaga. Dadalhin ko ang doktor. Una, gusto kong makita ang dugo mo. Pangalawa, dadaling ko ang doktor para mag-check kung nagtalik kayo kahapon gabi. Okay na. Umalas muna kayo. Ang gwapo niya. Bakit may init siya? Dalagang anak ko. Nasa incubator siya para mapanatiling mainit. Normal ang kanyang katawan tulad ng ibang lalaki. Pagbigyan mo siya bilang isang normal na lalaki. Ang teknolohiya ngayon ay napakahusay. Ang patay na ito ay may init tulad ng buhay. Mainit. Kung buhay ka lang sana. Maria, wala nang atrasan. Isara ang mata, mawawala na. Sa umaga bukas, makukuha ang huling bayad. Makakapag-opera na si tatay. Maria,
Ayos ka lang? Okay lang po. Nagulat lang ako sa kidlat. Masamang panahon. Buti, ayos ka lang. Maria, bilisan mo na. Oras na, delikado na. Opo. Sige na. Mas maaga matapos. Ang gwapo niya. Kung hindi siya may sakit, siguro siya ay isang binata. Ang abs, ang pecs. Mas maganda ito sa gym na puro forma. Maria, ano iniisip mo? Para iligtas si tatay, mo ginawa ito. Matapos ang gabi, wala na kayong relasyon. Pinapunta ako ng magulang mo. Pasensya na. Patay ka naman. Hindi mo rin malalaman. Paano may tipo kong patay? Kayo! Bakit kayo lahat nandito? Anak, bakit ka natulog sa sahig? Ako. Wala akong alam. Natulog ako sa kama kagabi. Ano nangyari kagabi? Hindi ka natalik sa anak ko! Ako. Anong tanga ka? Hindi man nagbago ang damit ng anak ko. Kung ayaw mo, sabi mo na. Paano kayang tiisin ng anak ko ang paghihintay mo? Hindi ako nagsisinungaling. Kagabi, May problema ba sa gamot? Half of the aphrodisiac incense was lit, and the drug in the wine wasn't enough. naglagay kayo ng gamot. Traditional remedy lang. Nilagyan ng aphrodisiac wild mushroom. Sobra makakaranas ng hallucination. Hindi naman. Takot ka. Mahiya. Para maging masaya. Hindi niyo ako kinonsulta. Naglagay kayo ng gamot. Takot lang kasi. Baka magkailangan kayo. Ang dapat ninyong alalahanin ay ang anak ninyo. Kami ang may kasalanan. Ngayong gabi, manatili ka pa. Bigyan ka namin ng 50,000. Manatili kayo! Maria, ang operasyon ng tatay mo hindi pa kumpleto. Hindi ka pwedeng sumuko. Magbenta na lang ako, dugo. Kaana ni Josh de la Cruz. Opo, may kailangan po ba kayo? Yung balak sakit, mabayad ng operasyon. May utang na kayo. 2 araw na. Bayaran sa 3 araw. Pakiawa po. Bigyan niyo po ako ng panahon. Naghahanap na po ako ng pera. Hindi ito charity. Kung hindi mo kabayad, hihinto ang gamot. Sa araw, kahit hindi kasama, ang gamutan, saan ko kukunin ang perang to? Maria, laladad ka ba? Uuwi ka pa? Makakakuha ka pa? Hayaan mo ba ang iyong ama? Ikakasal sa patay! Ninakaw niyo ako! Nilason niyo ako! Pipilitin pa niyo ako? Maria, kami ni Benito. Isang anak lang. Sa buhay niya, hindi niya hawakan ng babae. Pakiawa, bigyan mo siya ng huling kahilingan. Pwede akong mapatuloy. May kondisyon ako. Ikaw na ang bahala. Sabi mo. Gawin niyo lang to ka ang pera. 500ka. Opo, kung papayag ka, makipagtalik kay Benito. Wala sa pera. Para iligtas si ama, gagawin ko ang lahat. Opo, gagawin ko. Ilabas ang phone mo. Bakit? Baka kumuha ka ng hindi dapat. Sana maintindihan mo.
Imahinasyon lang ba kahapon? Parang totoo kasi. Sino? Sino sa baba? Pusa lang pala. Nakakatakot. May mali. May sobrang mali. Ang mag-asawang ito nasa gusaling gusot. Saan nila kinuha ang 500k? Tsaka, ang bangkay, paano nito mapanatili ang temperatura ng katawan? Sa kangkalangnan, sobrang malambot. May hininga. Baka, buhay pa siya. At kagabi, hindi pa naginip. Hello? Naririnig mo ba ako? May hininga. Hindi ba talaga? Ang magligtas ay higit sa Pasensya na. Bakit walang reaksyon? Isa pa, hindi ako maniniwala na hindi kita maililigtas. Gising ka na? Halo? Ikaw tao ba o multo? Baka ikaw ay nagpapanggap na buhay. Wala. Huwag kang matakot. Maniwala sa siyensya. Ikaw tao o multo? Ano sa tingin mo? Salamat! Masaya akong gumising ka. Sasabihin ko na sa iyong magulang. Siguradong masaya sila. Huwag magasabwat sila. Ano ibig mong sabihin? Hindi ba sila ang iyong tunay na magulang? Bakit hindi mo sabihin sa kanila? Mali ang iyong pagkakaintindi. Ako, si Antonio Reyes. Hindi ako ang kanilang anak. Junior Reyes, huwag kang magalit sa halip. Sisihin mo ang tadhana sa mismong oras na yon. Sumakit ang hika. Madaling araw na dito. Naglilibing ng kayamanan. Mukhang mabigat. Kailangan ng tulong? Huwag kabahan. Nandito kami para mag-archaeology. Subalit, kung malaman ng pulis na madaling araw, dito, naglilibing ng bangkay. Ano ang gusto ninyo? Ay, at katahimikan. Okay. Lit, tulungan ninyo ako. Ang pangyayari, mga ganito ang nangyari. Ang dalawang magnanakaw, para sa bayad katahimikan, nilikha ang kasal na ito. Nilagyan nila ng pampasikip at nilagyan ng insenso para gawing parang ikaw ang nagpatay ng kliyente. Tingnan mo ang mga sugat. Ito ay iniwan yung hila-hila ko. Tingnan mo ang mga sugat. Natamo ko ito nung hila-hila nila ako. Naniniwala ako sa'yo. Sa totoo lang, alam ko na may mali. Maria, bakit nakaupo na ang groom? Nagising ang patay. Ako ang nagpatayo sa kanya. Di ba sabi ng medisina, pag namatay ang tao, sa loob ng atang oras, merong pagbabalik. Ang dugo niya ay dumadalay pababa. So, ano ngayon? Patay lang to. Gusto ko tapusin na. Para maging maayos, pinatayo ko siya. Parang dugo niya dumadalay pababa. Ganun pala. Wanang kupas ang top student. Ikaw naman! Nung pumasok ako, sinara ko ang pinto, pinaba ko ang kurtina.
Paano mo nakita? Di ba ikaw may kamera dito? Takot lang ako na matakot ka. Kaya pinuntahan kita. Oh, Isa. Kumusta kayo na mag-asawa? Ako lang ang tagapamagitan. Huwag kang mag-alala. Mabait ang mag-asawa. Binigyan pa ako ng 250,000. Kung hindi ako may boyfriend at nakasama siya, sa tingin mo, may chance ka pa? 1.5 million to. Siguro sabihin ko na kay Isa ang totoo. Sigurado akong tutulong siya. Huwag maniwala. Ang kaibigan mo kasabwat nila. Huwag maniwala. Kaibigan mo kasabwat nila. Paano naman? Magkaibigan na kami ng 10 taon. Ang pamilyar niya sa silid na to. Nung tinanong mo siya tungkol sa mag-asawa, nagdalawang isip siya. Paano na? 3 sila. 2 lang tayo. Mahina ka pa. Magpapatay na lang tayo sa kanila. Kailangan nating mag-isip. Ganto, ikaw muna ang kausapin sila. Isa, huwag kang mapagmataas. Ikaw lang ang tagapamayapa. May 500,000 ka. Ako, makakatulog pa sa patay na lalaki. Alam mo naman, walang boyfriend ako. Kung hindi para sa tatay, hindi ako papayag sa malas na bagay na to. Ikaw pa ngayon, nagtatago at nagtatago. Walang hiya ka. Hoy, Maria. Ayaw kitang mapahama. Kaya ako nandito. Ang tatay mo, nasa ospital pa. Hintay ng operasyon. Kailangan mo ba bilhan ko muna ang hospital bill mo? Password ng phone at ng payment? Ano yon? Huwag na. Umpisa bukas na lang. Ikaw nga, biglang nag-alala sa hospital bill ko? Ayaw kita ang magpanik. Password ng payment? Para... Uy, Isa, huwag na. Hindi normal. Hindi siya ganito dati. Pilitin ang password. Sige. Alis na ako. Bilisan mo. Huwag malate. Okay. Walang hiya. Ngayon ka lang alerto. Matapos ngayong gabi, ikaw na ang magiging akong kapalit. Umalis na siya. Salamat kanina. Kung hindi dahil sa'yo, malapit na akong maloko niya. Malapit na rin kitang madamay. Paano mo nalaman kasabot sila? Dahil siya ang mastermind. Dahil siya ang mastermind. Si Isabel, siya. Tama. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Antonio, magkasama tayo simula pagkabata. Ngunit ayaw mong ikasal sa akin. Sa oras na maging tayo, ang malaking Reyes Corporation ay magiging Villanueva. Isabel, bakit ka nandito? Boss Antonio, finally, nandito ka na. Matagal na kitang hinintay. Alam ko, hindi ko binigay sa'yo ang susi ng bahay. Huwag ganyan. May sorpresa ako para sa'yo. Gusto mo ba ang amoy? Anong nilagay mo? Tony, mahal kita simula bata. Kung ikakasal tayo, Reyes at Villanueva, ang buong negosyo ay magtremble sa ilalim natin. Sa oras na yon, magiging mayaman tayo. Huwag kang mangarap. Hindi kita gusto. Alam ko, malapit ng bangkarote ang Villanueva. Gusto mo nang ang yaman ng pamilya Reyes. Wala ka ng iba. Anong nilagay mo? Papatayan mo. May asma ko. Mamatay ako. Huwag kang kunwari. Sa oras na, ikaw ay hindi makahinga. Hihingi ka ng awa sa akin. Kamot. Nasa pursa. Bakit ganito kalala? Patay. Patay na? Hindi. Huwag ipaalam sa iba. Hangga walang makakita, walang makakahuli sa akin. 10 taon. Magkaibigan tayo sa loob ng 10 taon. Pinakitaan ko siya ng pagkakaibigan. Siya naman, ginamit lang ako.
Ngunit ang unang gawin ay makatakas dito. May dalawang aso mabangis sa labas. Kung lalabas tayo ngayon, siguradong kakagatin tayo. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Oh, tama! Pwede nating gayahin yung sa teleserye. Magnanggong, ilayo sila. Sa totoo lang, tatago tayo sa ilalim ng kama. Habang hinahabol nila, pwede na nating tawagan ng pulis. Si Rolo. May bantay pa sa labas. Patay na tayo. Walang kwenta ang aking paraan. Kami lang dalawa. Paano labanan ang tatlo nilang, kasama pa ang dalawang aso? May idea ako. Antayin natin ang gabi. Maging multo tayo para matakot sila. Tapos, takbo tayo habang gulo. Kuya, maging multo. Ang ideya mo, mas walang kwenta. Oh, may ibang idea ka ba? Guilty sila. May buhay pa na nasa isip. Matatakot sila. Ang idea ko, baka magtrabaho. Ngunit, wala na tayong ibang pagpipilian. Diba? Sige, sanang walang kwenta mong idea matrabaho. Isabel, nung pumasok ka kanina, nagtalik na ba sila? Parang ginagawa na. Later, we'll pressure her. Once they do it, we'll have evidence. Then we'll sue her for prostitution. Ngayon, hindi na siya makakapaglinis ng pangalan. Manot ka. Gagawin mo? Surprise natin sila. Huwag matakot. Tripit lang. Sabi ng mga taga-baryo, Tuwing 2:00 ng gabi, ang lamig ng hangin. Tahimik! Walang multo sa mundo. Coincidence lang to. Baka dahil sa bahay natin, lumana ang kuryente. Matagal na gamit, kaya nag-brown out. Hey! aso! Ang ingay ng aso! Normal lang yan sa baryo. Huwag mag-overreact. Buksan niyo! May multo! May multo! Tulong! Palayain niyo ako! May multo! Si Maria yan. May nakita siya. Nagpapanggap na multo para takutin tayo. Hindi, imposible. Ang sigaw niya, nakakatakot. Tignan natin. Hindi! Ayokong pumasok! Kayong pumasok. Takot ako. Hindi kayo natatakot magpatay. Takot pa kayo sa multo? Halika, sumama kayo. Kung hindi, hindi ko kayo titigilan. Walang ingay. Nasaan sila? Saan sila napunta? Yung lalaki. Wala na rin. Hanapin sila. Patay man o buhay! Parang tumakas talaga sila. Imposible. Kami at ang aso nasa pintuan. Kung hindi lumilipad, imposible umalis dito. Naramdaman niyo ba lumamig? Sa silid na ito, parang nasa yelo. Narinig niyo ba ang ingay? Parang sa ilalim ng mesa, may tao na kumakagat ng buto. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano.
Makadaga lang. May lakas ka pang magsinungaling? Hindi ka naman patay! Salamat sa iyo. Kung hindi, hindi ko alam gagawin ko. Magpapanggap akong zombie. Swak na swak ang damit. Lagyan natin ng tubig para dugo. Takot ang babae sa multo. Magpapanggap tayo na multo para matakot sila. Habang abala si Benito, saka natin siya hulihin. Ngunit, ang lalaking ito ay malakas. Kailangan natin... Opo, hanggat makatakas, gawin natin. Mabilis kang mag-isip. Kung hindi ka, pakapatay na ako. Walang problema. Mag-report muna. Ang mga magnanakaw, walang makakatakas. Opo. Malapit na, pulis. Hari. Masakit ang bras. Oh. Ipamasaya, kita. Masakit ba? Maaring kailangan ko pilitin. Opo. Ngunit, huwag masyadong pilitin. May na lang. Takot ako sa sakit. Tiis lang. Masasama lang ang sakit. Opo. Kumagat ka na lang sa akin. Huwag na. Sabi mo dahan-dahan. Tiis lang. Masarap na pagkatapos. Malapit ka na. Huwag kang gumalaw. Sumugat na. Di ako magpabalot. Pinahiligantihan mo ko. Okay na. Subukan mong iikot. Masakit ba? Okay. Parang hindi na masakit. Di ko akalain marunong ka nito. Mahilig ako maglaro. Minsan, may mga sugat. Kaya nag-aral ako. May masakit pa ba? Tutulungan kita. Parang na-spray ng bako. Tutulungan kita. Masakit. Sabi mo dahan-dahan? Tiis lang. Masakit. Sinadya mo. Wag na. Hindi pwede. Para sa dugo. Masarap yan. Mainit. Parang bang init dito sa loob? Parang may aphrodisiac. May gamot din ang ala kahapon. Tony, subukan natin. Tony, tulong. Sa tingin ko, kailangan nating pigilan ang sarili. Mainit. Masakit. Maria, alamin kung sino ako. Kay Tommy ka? Hindi pwede. Hindi ko magagawa yan. Pwede ako. Hindi pwede. Hindi ko magagawa yan. Julius! Julius! Huwag kumalaw! Huwag kumalaw! Darating na ang tulong. Kontrolin muna silang dalawa. Huwag gumalaw. Darating na ang tulong. Kontrolin muna ang dalawa. Ano ito? Mali akala. Kami ang biktima. Puro lang ito palabas. Palabas? Ang dugo sa mukha. Pulang kulay. Peke... Sabi mo na, ano ba talaga ang nangyari? Kailangan ng tatay ko ng pera. Ang kaibigan ko may trabaho para sa akin. Sabi niya, 300k ang bayad pag natapos.
Kaya ako pumunta dito. Nalaman ko. Pulis, nakatrap kami dito. Kailangan mapanggap na multo para makatakas. Di ko akalain, bata, na maisip mo ang paraan na ito. Di man isulat sa nobela. Walang choice para mabuhay. Ang totoo, lahat ito naisip niya. Para lang makatakas. Sige, ngunit kayo dalawa sumama sa amin para magsalaysay. Naiintindihan? Opo. Pitwita! Patawarin niyo ako! Pinilit din ako! Bigyan niyo ako ng pagkakataon! Nung ginawang sacrifice ako. Ama. Walang kwenta po ako ang operasyon niyo. Hindi ko maipon. Batang ito gabi na, bakit hindi ka pa umuwi? Ama, hindi ka po ang ama ko. Sabi ng ama, salot ako. Hinaiinisan niya ako. Pwede po ba kayong maging ama ko? Uy, batang ito, mapanganib sa labas. Sabihin mo sa tito, saan ang bahay mo? Hahatid kita pa uwi, ha? Halika, tayo... Ang bata. Dito ba? May tao ba? May tao ba? Anong kakato? Pinapahiya mo ba kami? Saan ka na naman naglibot? Nasaan ang pera? Kulang na kulang. Ang cute. Ikaw! Bakit ka ganyan? Anak mo to! Uy, anong ginagawa mo? Bakit ka mananakit? Anak lang naman. Ikaw! Uy! Uy, buksan niyo ang pinto! Umuwi na tayo, ha? Ang batang ito ay dinukot. Ang investigasyon ay kailangan ng panahon. Sa panahong ito, pakialagaan muna siya. Sige, salamat. Batang ito. Mula ngayon, anak kita. Ama, kung hindi mo ako niligtas nung akong dinukot, mahanon pa akong pinatay. Buong buhay mo para sa akin. Walang asawa at pamilya. Pinagtipid para makatapos ako. Ngunit, ngayon, kahit ang ospital mo ay hindi ko mabalik. Anong gagawin ko? Sino? Sino ang ginukot ang ama ko? Ama, pasensya na. Kahit bitag man, pupuntahan ko. Hindi ko kayang mawala ka pa. Sa rin ko, dito na. Isabel! Sinisisi kita! Pinagbintangan ako! Parang daga na takbo ng takbo! Bakit sinira mo ang plano ko? Isabel, sa loob ng maraming taon, itinuring kitang pinakamatalik na kaibigan. Sinusunod kita sa lahat. Bakit mo ko ginawa nito? Ang pagkakaibigan natin, puro kasinungalingan lang? Kaibigan? Kung hindi kailangan ng taga-utusan, sino ang magiging kaibigan ng mahirap na tulad mo? Magkano ang buhay ng tatay mo? Deserve ba niyang sirain ang buhay ko?
Ang pagkakaibigan natin, puro kasinungalingan lang. Nabulag ako noon. Nasayang ang panahon. Paborito mo lasa. Salamat, Isa. Papatayin kita ngayon. Para tapos na. Isabel! Nalunod ka na ba? Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ka makakatakas. Hahabol ka ng pulis. Wala akong pakialam. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapupunta sa sitwasyong ito. Patay! Isabel, kumama ka. Kailangan kong mag-isip mapalipas ng oras para makakuha ng pag-asa. Isa, pakiusap. Kahit patayin mo ako, bigyan mo ako ng dahilan. Bakit mo gustong magpakasal kay Antonio? Mangkrupta na kami. Hindi ko kaya maging mahirap. Hindi ako tulad mo. Maging alipin habang buhay. Bakit kapag walang pera ay mababa na? Pwede naman natin paghirapan ito. Sumagot! Ako ang prinsesa ng Villanueva. Pinanganak akong nagsusuot ng designer at nagmamaneho ng luxury car. Paano ako magiging parang kayo na naghihirap? Pwede natin paghirapan ang ating kinabukasan. Alam mong kaya mo? Sumagot! Kung lang si Antonio ay magpakasal sa akin, ang pamilya Villanueva ay mabubuhay muli. Ngayon, lahat ay nabigo. Sabihin mo, bakit hindi mo ako ipusta? Ha? Pulis! Huwag gumalaw! Ilagay ang mga kamay sa ulo at himoko! Maria, nagpapulis ka? Huwag gumalaw! Hindi ako. Ako ang nagpapulis. Huwag matakot. Tapos na. Maria, Ikaw ay pinasuspek sa pandaraya at pagpatay. Sumama ka sa amin. Maria! Ayaw kong makulong! Pakisulat ang affidavit. Hindi ko kaya sirain ang buhay ko. Ikaw ang may kasalanan. Maria, nanunumpa ako. Hindi kita gustong patayin. Gusto lang kitang ipasok sa kulungan. Kapag naging matagumpay ang aking pag-aasawa, ilalabas kita. Magkakaibigan tayo ng 10 taon. Magkakaibigan? Niloko mo ako sa paksa ng kasal. Itinituring mo ba akong kaibigan? 10 taong pagkakaibigan. Ganito mo ba ako tratuhin? Hindi kita mapapatawad. Lead the beat here. Maria, pakiusap! Palayain mo ako! Ambulansya ng ospital na sa baba. Hatid kita sa ospital. Pasensya na. Nagtagal ako. Hindi huli. Sa wakas, nakita ko na kung sino ang tao at demonyo. Tony, paano mo nalaman na nasa panganib ako? Matapos magsalaysay sa pulis, humingi ako ng proteksyon. May tracker sa iyong telepono para mahanap ka. May tumakas pa. Kaibigan ni Maria. Baka magigante. Sa mga araw na ito, patuloy niyo siyang protektahan. Baka makita natin si Isabel Villanueva. Noted. Starting today, I will send 2 officers 24/7 to watch Maria until Isabel is caught. Salamat. Kung hindi, patay na ako doon. Ako, dapat ang magpasalamat. Kung hindi mo ako ginawang CPR, ako na ngayon nasa sementeryo. Matibay ang iyong buhay. Di ka tanggap ng kamatayan. Ginang de la Cruz, ang CT scan ay nagpakita ng konting bangungot lang. Salamat, Doktor. May problema? Ang pinakabigat sa akin ay ang hospital bill ni tatay. Ang perang iyon, hindi ko na mababawi. Ginang de la Cruz, sisimulan na ang operasyon. Pakisign lang po ang form na ito. Hindi pa ako nakapag-ipon. Ginang de la Cruz, handa na ang anesthesia. Ang operasyon ng ama mo mag-uumpisa sa 20 minuto. Pakisign dito. Hindi ko nakuha ang pera para sa operasyon. May nagbayad na para sa operasyon. May nagbayad na para sa operasyon? Sino? Siguro ikaw? Opo, pirmahan mo na. Para hindi maantala ang operasyon ni Tito. Ngunit napakalaking halaga. Wala man lang akong isinulat na utang. Walang hurrying.
Una, iligtas si Tito. Ang iba, paglabas na lang. Opo. Salamat, Antonio. Huwag kang mag-alala. Ang perang ito, babayaran ko kaagad. Walang hurrying. Pagaling ka muna. Alagaan mo si Tito. Hindi! Hindi ko kayo utakan ka ng ganyan. Paano mo babayaran? Pwede ko bang bayaran? O ano? Basta, babayaran ko kaagad. Sakal na yan. Gusto ko lang na alagaan mo ang sarili. Tsaka, sa atin, hindi na kailangan maging masyadong formal. 'Di ba? Hindi! Iba to! Huwag sisiguraduhin kung ibabalik ko to. Paano mo babayaran? Ako? Gusto mo talaga. Maghiwalay tayo. Ako. Binuksan mo na ang aking kumot. Hindi mo pwedeng itanggi. Pamilya ni George! Ako po. Kailangan sa operasyon, espesyal na material. Kailangan po ng pirma nyo. Sige. Doktor, nagsaksi po ba ang operasyon ng tatay ko? Sa ngayon, maayos naman. May problema ba sa paa niya? Baka nakatayo lang siya. Mag-exercise tayo. Nakatayo lang. Tingnan mo. Kailangan talaga mag-exercise. Opo, mag-exercise tayo. Para malusog, kailangan mag-exercise. Opo, mag-exercise para malusog. Magaling ang kabataan. Okay lang ba ang paa mo? Nag-aalala ka ba? Ako. Tatay! Wala namang problema si Tito. Ikaw muna alagaan mo ang sarili mo. Aalagaan ko si tatay. Kailangan mong umuwi. Tatay, mas maayos ka na ba? Mayang payat ka na. Marami na gastos dito, di ba? Nagpautang ka ba sa 5-6? Kung hindi, saan galing ang pera? Hindi po, tatay. May kilala akong napakabuting tao. Siya ang nagpautang. Ay naku, Mayang. Huwag nang gamutin ang sakit ko. Alam ko naman, wala lang akong tiwala sa'yo. Di ko alam, makita pa ba kita? Mag-asawa at magkaanak. Mas mabuti, mag-ipon ka para sa dowry mo. Tatay, actually, may boyfriend na ako. Sabi mo dati wala pa. Bakit biglang meron na? Totoo. Sige, sabihin mo sa akin. Anong itsura niya? Gaano siya katangkad at anong trabaho niya? Tiis lang. Masasa ngayon din. Ipuintig na yung metro ang taas niya. Matangos ang ilong. Maputi din siya at gwapo din siya. Toto. Toto po. Okay, ganun ba? Dalhin mo siya dito. Ipakita mo sa akin. Huwag kang maloko, ha? Ngayon na ba? CEO na ng Puintos Blan Metro. Di kumanap. Kung tanungin bakit iba sa sinabi, sabihin na break na. Unahin muna hanapin ang lalaki na pwedeng ipakilala. Baka may bagay na... Okay. Kumusta? Kay Ramon Mendoza ka? Tama. Maganda rin ang katawan. Maganda rin ang muka. Ngunit, ang pinakamahalaga, kailangan magustuhan ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, ang babae, pag pinatay ang ilaw, pare-pareho. Ang pinakamahalaga, makapagbigay ng heir sa pamilya. Ako kasi, isa lang akong anak. Tony, kung hindi ka pa magpakasal, ako na ang lola mo. Magpapakamatay na lang ako. Okay na, Lola.
Lola, may emergency ako. Paalam muna. Ano pang importante? Para sa future wife mo. Ano ito? Mayang, first time pa lang natin magkita. Mayang, napaibig ako sa'yo. Tanggapin mo na ako. First time pa lang, nag-propose na. May sakit ba siya? May problema talaga siya. Umalis ang nanay ng anak. Sa pagkakataong ito, kailangan kong pakasalan ang babaeng ito. Hindi ko gusto alagaan ang bata. Hindi ako. Type sa'yo. Pati na rin, wag mo akong tawaging Mayang. First time pa lang natin magkita. Bakit? May kulang ba ako? Mayang... Dahil meron na siyang ako. Dahil meron siya ako. Kilala ba kita? Siyang jowa mo. Hindi. First time namin magkita. Hindi mo ba makita? Ako ang boyfriend niya. Mayang, ikaw! Yung bulaklak mo, hiramin ko muna. Pangalalan na ikasen araw natin. Gusto mo? Hindi ako nagkakamali. Dalawang lalaki, isang babae. Labanan ng pag-ibig. Siyempre. Last time, sinabi mong pupunta tayo sa civil registry para magpakasal. Puntahan na natin. Ano? Ikaw? Ang kasal na to, parang napapadalos-dalos. Mas mabuti siguro mag-divorce na lang tayo. Traditional ako. Paano mo sinasabing divorce? Huwag mo nang banggitin ang bagay na to. Masasaktan ako. Okay. Puntahan na natin si tatay. Okay. Sa huli, kailangan din makilala sila. Puntahan na natin. Hindi ba ikaw magpa-park? Bakit marami kang dala? Una kong opisyal na makikilala ang tatay mo. Paano ako pupunta ng walang dala? Di ko akalain na sobrang maalaga siya. Salama, Antonio. Kami ay mag-asawa. Dapat lang naman. Tara na. Tatay. Kaya, ikaw ang boyfriend ni Mayang? Opo, tatay. Siya, tinatawag akong tatay. Pasensya na, matagal bago makabisita. Sabi ni Mayang, masama ang tiyan mo. Bumili ako ng mga ito, sana. Hindi! Siya! Hindi pa kami kasal. Hindi pa kami kasal. Mabilis lang. Hindi kayang tanggapin ng tatay ko. Tatay, gusto mo ng mansanas? Hihiwain ko para sa'yo. Ako na lang. Ako na lang. Ang pangalan mo ba ay Antonio Reyes. Tawagin niyo na lang ako, Tonyo. Tonyo, si Mayang, napabayaan ko siya. Dahil sa sakit ko, marami kaming utang. Kung ayaw mo, huwag mong sirain ang buhay niya. Huwag po kayong mag-alala. Sa lahat ng paraan, hindi ko hahayaan si Maria na masaktan. Sa sakit mo, huwag mag-alala. Ang lahat ng gastos ako na bahala. Okay. May sinabi ka. Nagpakalma ako. Ngunit, kung may balak kang saktan si Mayang, hindi kita mapapatawad. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po mangyayari. Payat na payat ka. Kaya mo ba? Mayang, kaya ba ako? Sabi ko na, kaya ko naman. Pinilit mong sumama. May oras naman ako. Saka, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Kumusta ang aking katawan? Mahirap bang sagutin? Di ko lang. Mayang, lumipat ka sa bahay ko. Kaya ko naman mag-isa. Umuwi ka na muna. Bakit namumula ang iyong muka? Ako. Maya!
nagkasakit di mo man lang alam. Halika. Paminom ng lugaw. Ako na lang. Kami ay mag-asawa. Obligado akong alagaan ka. Hindi naman sa simpleng bagay na ito. Mo pa ako tanggihan. Kumusta? Mas mabuti na. Salamat. Toto? Walang lagnat. Ngunit sa tingin ko, hindi sigurado. Wala na ako sakit. Walang lagnat na. Tony, anong ginagawa mo? Naliligaw ako sa'yo. Gusto ko na matulog. Wala nang lagnat. Kumusta ang pakiramdam? Nagbantay ka dito buong gabi? Huwag mong maliitin ang sipon. Noong bata ako, umuwi ang lagnat. Nandito ako, mas mapapahinga. Salamat. Hindi ko kailangan ng pasasalamat. Alam mong nanliligaw ako. Gamitin mo ang paraan na gusto ko. Si Antonio ay gwapo. Maganda din siya sa akin. Anong iniisip? Magstay ka sa akin. Pwede ba? Gusto ni Lola, makita ka. Sa ganitong paraan, pwede na yan. Masyadong maaga. Kilala sila. Anong masama? Si Lola ay nag-aayuno. Hindi mo naman pababayaan siya magutom. Sige, pumayag ako. Magandang araw, Boss Antonio. Boss Antonio, naghintay si Lola na dalhin ka. Boss at Ginang, maganda kayong mag-asawa. Wala kang dapat ipangamba. Ina, narinig ko. Si Tony ay kasal na sa isang babae. Walang katapusan ang kalokohan. Hindi ako pumapayag. Ina, narinig ko si Tony ay ikinasal sa isang babae na walang kwenta. Walang kwenta ito. Hindi ako pumapayag. Ina, hindi pwede na hindi mo pansinin. Si Tony ay ikinasal sa kanya. Hindi makakatulong sa pamilya Reyes. Paano natin papayagan ang mga mahirap pumasok sa bahay natin? Hindi ko kailangan ng babae para magtagumpay. Hindi rin kailangan ng pamilya Reyes ang kasal para umunlad. Si Tony na. Pili ng aking apo, ang babae. Kung gusto ng apo ko, ako namang lola ay gusto rin. Tsaka siya pa ang nagligtas kay Tony. Tsaka pa, hindi ko naman sinabing tingnan mo. Kung ayaw mo makita, umalis. Ina, kahit hindi ako ang tunay na ina ni Tony, pero nasa mabuting loob para sa kanyang buhay. Para sa kanya. Walang ibang intensyon. Apo ko ito. Mas kilala ko siya. Ina, isipin mo ang pamilya Reyes. Sumandal. Sa babae yan lang ang kaya mo. Umalis ka dito. Umasa kang maging mayaman? Impossible! Ako lang ang tunay na Ginang Reyes. Huwag kang mag-alala. Mahal ka ni Lola. Alam ko. Si Mayang to, di ba? Halika, umupo ka. Hayaan mong tingnan ka ng Lola. Kumusta po, Lola Reyes? Ikaw na asawa ni Tony. Tawagin mo na lang akong Lola. Opo, Lola. Matagal na akong gusto siyang dalhin ka. Siya naman itinago ka parang kayamanan na ayaw ipakita. Kung may ginawa siyang masama, sabi mo lang sa akin. Opo. Anong klase kang babae para labanan ako?
Lola Reyes. Batang sulis, timing ka naman. Halika, tingnan mo. Siya ang aking apo. Si Ate Maria. Ate Maria pala. First time pa lang namin magkita. Bakit ganun siya ka-hostile? Kumusta? Halika, Mayang. Di ko alam ang gusto mo. Kaya nagpa-cater ako ng mga chef. Pili ka ng gusto mong kainin. Salamat, Lola. Tara. Ako na lang. Ate, okay lang ba? Walang problema. Walang hiya. Gusto mong iangat ako? Hasa ka. Okay ka lang? Okay lang ako. Ang babaeng ito, hindi naman siguro gusto si Antonio. Salamat nakuha mo ako. Kung hindi, nahulog na ako. Bagay na bagay kayo. Opo, Ginong Antonio, Ginang Maria. Halatang nagmamahalan. Masaya ko. Huwag muna tayo kumain. Gusto kong ipakita ang aking pantanggap. Bilisan, ilabas ang handog ko para kay... Opo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya lahat inihanda ko. Alam ko na hindi ito marami. Kung hindi mo nagustuhan, ipapagawa ko pa. Hindi po, hindi na kailangan. Marami na po ito. Walang anuman. Ang akin, yun na. Ay, tutang ina. Dapat lahat ng ito ay akin. Ay, Anong problema, Lola? premature ako nung ipang-anak. Palagi may sakit. Sa 2 taon na ito, lalong lumala. Hindi ko alam kung kailan ako mawawala. Hindi po, Lola. Matagal po kayong mabubuhay. Ang katawan ko, alam ko na. Sana bago ako mamatay, makita si Tony na may pamilya. Mayang, pwede mo bang gawin na may apo ako? Ang linya na to parang narinig ko na dati. Opo, Lola. Okay. Halika. Mayang, subukan mo. Bagay ba sa panlasa? Opo, salama, Lola. Lola Reyes, ang paborito mong sweet and sour fish. Kain po kayo ng marami? Ate Maria, para lumaki ka nga, kumain ka ng kahunti. Kuya Tony, parang gusto niya payat. Confirmed. Mahilig sa tsa at rilo. Masarap kumain ay swerte. Si Mayang ay katamtaman lang. Ang mga kabataan ngayon, diet para maging payat. Hindi pwede yan. Kumain ng marami. Lola, ang mataba na pagkain masama sa katawan. Hirap i-digest. Mas mabuting kumain ng kaunti. Opo, susundin ko. Mahal mo si Lola. Mas masaya ako kaysa kumain. Mahilig mangakit. Kuya Tony, ang trabaho mo mabigat ba? Hindi kita masyadong nakikita. Kumain ka ng marami. Tagapamahala. Itapon ang laman ng plato. Opo. Kuya Tony, bakit mo ko ginawa ng ganyan? Kain ka pa? Tagapamahala. Itapon mo ang laman ng plato. Kuya Tony, bakit mo ako tratuhin ng ganyan? Mahusay ka sa pagrespeto. Tikman mo ito. Masarap ito. Kuya Tony ay hindi mahilig sa maanghang. Sa tingin ko, pinasok lang kayo. Pinasok lang kayo? Lola, walang pinasok. Sa civil registry kami, kumuha ng lisensya. Legal kaming mag-asawa. Kuya Tony, magkasama tayo lumaki. Mas mayaman kami. Hindi ako pangit. Bakit ka ganyan sa kanya? Ba't ganyan ka sa akin? Baka may gusto ka sa babaeng ito. Batang solis. Angelica, mag-ingat ka sa salita. Dito sa pamilya Reyes, siya lang ang ginang. Hindi ka pa pwedeng mag-comment ka dito. Ngayon, umalis ka sa pamilya Reyes. Kuya Tony! Halika, Miss Solis. Kuya Tony! Kuya Tony! Una naming mag-isa. Ang kasal
At gabi pa. Hindi ba ito ang simula ng isang bagay? Mayang, ayos ng kwarto mo. Magpahinga na kayo. Ang sofa sa labas yung malaki. Uuwi na lang ako sa sofa. Bakit? Ang suot ko ay hindi mo matanggap. O baka may inaasahan ka. Okay na ito. May dapat kong ibigay sa'yo. Maging tanging ginang ng Reyes. Okay ba? Alam kong biglaan ang kasal. Pero ikaw sa akin, may nararamdaman din. Kung hindi, bakit tinanggap mo ang pagtatanong? Ikaw lang ang kilala ko doon. Kaya, tingin mo rin ay peke ang pagtatanong. Hindi naman. Pagaman impulsive ako, pero ang gwapo mo. Sino bang hindi maliligaw? Gusto ko na maging normal kami mag-asawa. Magising ng sabay, kumain ng sabay, gawin ang lahat ang gusto nating gawin. Mahal. Ang hindi natapos natin, gawin na natin na yon. Malapit ka na. Mas malapit pa. Wait lang. Hindi na makapaghintay. Nagregla ako. Hala. Ngayon. Marami pang oras. Sa susunod, hindi ka makakatakas. Hindi ko alam kung magugustuhan ni Tony. Bagong kasal ka lang? Pinapahintay mo pa ako buong umaga dito? Totoo nga, galing sa mahirap. Hindi ka nahihiya? Tita, 7:00 pa lang. Ang aga mo naman. Baka naman hindi ka natulog kagabi para hintayin ako dito. Ano klase kang tao para pumasok sa pamilya Reyes? Pakinggan mo, laro lang ni Antonio sa'yo. Hindi ka bagay sa kanya. Umalis ka na. Kung hindi, ipapalayas kita. Ikaw lang. Deserve mo pagkausapin si Mayang. Tony, ano man ang sabihin, ako pa rin ang iyong ina. At ginang ng bahay na ito. Ganyan mo ba ako kausap? Ay nako, siya lang naman galing sa mahirap. Ginawa ko lahat para sa ikabubuti mo. Mahirap lang. Ang salitang yan, kaya sabihin mo, nung una na magtrabaho ka sa bar, paano ko umangat? Kailangan mo bang balikan ng alaala? Deserve mo bang ikumpara kay Mayang? Hindi ako karapat-dapat. Ako ang ginang ng bahay na ito. Ako ang iyong ina. Noong ipinagtabuyan niyo si Ina, dapat nasa kwarto ni Lolo kalumang bahay ng Reyes, hindi lugar para sa iyo. Sa pamilya Reyes, ikaw lang ang ginang. Walang sino man ang magdedesisyon, kahit ako man. Iko! Tagapamahala, dapat palitan na ang sofa. Palitan na yon, kung ano ang gusto. Ikaw ang magdesisyon. Hindi ko ito tatanggapin. Ako ang asawa mo. Ang lahat ko ay sa'yo. Gastos lang ang pera ko. Tony, ikaw! Wala pa akong black card. Halos malimutan na kita. Tagapamahala, itapon siya. Gusto nyo ano? Ikaw! Hindi ko akalain na maisip mo ang paraan na ito. Mahal, tinawag ko itong talino. May mga papeles pa sa taas na kailangan kong ayusin. Maglibot ka muna. Okay. Sige, gawin mo na. Ang hawa ni Miss De La Cruz. Miss Solis, bakit pag nakita mo ako, di mo man lang ako tawadin na ate? Bakit ka narito? Ang pagtawag ko sa iyo kahapon ay dahil kay Lola Reyes. Ikaw? Ay hindi karapat-dapat. Hindi mo alam, no? Ako at Kuya Tony ay magkasama simula bata. Pwede akong pumunta dito kahit Toto? Kahapon, malinaw na ang sinabi ni Tony. Hindi ko akalain, magpupumilit ka pa rin pumunta. Impokrito! Kung hindi dahil kay Kuya Tony na nagbalik utang,
Paano ka makakapasok sa pamilya Reyes? Hangal na hangal. Parang napakamura ko lang. Hindi lahat makakakuha ng ginto. Tulad mo. Walang hiya! Gusto mong gawin? Kung makita ni Kuya Tony na itinulak mo ako, sa tingin mo, magugustuhan pa niya ang babaeng katulad mo? Ikaw ang tumulak sa akin. Tulong! Hindi ako marunong lumangoy! Lola, hindi ko siya tinulak. Siya mismong lumundag. Huwag po kayong maloko. Hindi pa bulag ang lola mo. Ikaw talaga ang tumulak kay Mayang. Hindi po, huwag po kayong maloko. Lola, Kuya Tony, siya mismo ang lumundag. Hindi ko siya itinulak. Sabihin mong ikaw ang lumundag. Sabihin mo. Mahal, ako mismo ang nahulog. Hindi niya ako itinulak. Walang iyaga! 胡明金能套啊！ Pasensya na. Angelica, ititigil ng Reyes ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilya Solis. Kung maglakas loob ka, pumasok dito ulit. Maghanda na kayong bangkarotehin. Maria de la Cruz! Ang totoo! Si Angelica ay natulak sa akin sa pool. Kinagat ko ang bitad niya. Nagpanggap lang ako. Ako na lang. Wag, ako na. Ang tawag mo sa akin, Ano? Mahal, ulitin mo. Mahal. Ulitin mo. Mahal. Maya. Dahan-dahan. Magandang umaga. Ama, naipadala ko na sa nursing home. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka dito ngayon. Huwag mo na samahan si Lola. Hindi pwede. Nag-promise na ako kay Lola. Sira ka. Pasensya na. Salamat sa pagod. Huwag mo na akong samahan. Magpahinga ka. Naghihintay lang ako, may apo na. Sa oras na yon, mas magiging masaya ang bahay. Lola, mag-CR lang ako. Namumula na siya. Angelica! Gusto mo, no? Santo? Gusto ko ano? Si Missy mo. Kung hindi dahil sa'yo, Kuya Tony, bakit hindi ako gusto? Pinahamak mo pa ako sa posisyon ko at ipinagpalit ng Solis. Sabi nila, nagalit si Kuya Tony. Ipapadala ako sa ibang bansa, parang basura. Bakit? Bakit lahat ng tao ay iiwan ako? Gusto mo ba talaga? Gusto ko ano? Gusto kitang maghirap at mamatay. May kausap na ako sa ibang bansa. Malapit na silang dumating.
magiging laruan ka ng lalaki. Hindi ka makakabalik at hindi na makikita si Kuya Tony. Maya! Ano to? Maya! Maya! Ako ang Ginang Reyes! Ako ang Ginang Reyes! Kriminal ka lang. Ang pagkikita natin, parang kapadala ng langit ng address mo, nadala sa akin. Dahil sa isang kalokohang kasal, naranasan namin buhay at kamatayan, nilampasan ng pamilya, at sa huli, nagkasama kami. Ang hinaharap ay hindi siguradong madali, ngunit alam ko, ang ngayon ay magiging habang buhay. Ngayon, inihanda ko si Mayang sa'yo. Kung may ginawa kang masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Tatay, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Mayang. Ginong Reyes, handa ka bang ikasal kay Ginong de la Cruz? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, magmahal ng lubos at hindi maghiwalay? Handa ako. Ginang de la Cruz, handa ka ba ikasal kay Ginong Reyes? Sa ginhawa man o hirap, sa sakit man o kalusugan, magmahal ng lubos at hindi maghiwalay? Handa ko. Maganda. Haligan! Haligan!